Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo na andon, ano? Ngayon po ay araw ng Huwebes, ano? January 2. Aba, padalawang taon po ng taong 20, padalawang araw pala. Padalawang araw ng 2025. Ano? Happy New Year! Hindi ako nakabati ng Happy New Year kahapon kasi hindi ako nakapag-vlog. Ano? So ngayon po ay bumabawi ng konti. Ano, kamusta po kayo? Sigurado namang masaya na naman diyan sa Pilipinas. Palagi naman po masaya diyan pag bagong taon. Ano? Ah, maraming putukan. Iba't ibang klaseng putok. Ano? At any rate, so sana naman ay kaunti lang ang nasugatan. Ano? Sa Pilipinas, pero balita ko po ay tumaas po ng ilang porsyento ang mga nasugatan dahil ng paputok. Well, ewan ko ba, naging tradisyon na po ata yan ng sa ating Pilipinas, sa ating bayan na palaging gusto ay maingay, magpaputok. Sabi nila that is a way of driving away bad elements. Ano? Pagpasok ng bagong taon. Siguro nga po, ano, hindi rin natin alam. Kasabihan lang naman yan. Gusto. At naging tradisyon na nga sa atin. Ano, siguro yan po yung nakuha natin sa mga, alam nyo, yung mga firecrackers galing sa mga inchik. Anyway, so, okay. So, yung sa mga nasugatan ay sana'y madala na kayo, ano? Huwag na po sana uling gumamit ng mga paputok at yung mga nakakita ng mga nasugatan na ganyan ay sana'y wag nang tularan yung mga nasugatan at wag nang magpaputok sa susunod. Mayroon naman tayo magpaingay katulad ng torotot, ano? No, ako'y bata, yung aking ina ay kumukuha ng maraming barya at inilalagay sa what we call this, sa kasirola. Ay, talaga namang napakaingay. Siya po ang pinakamaingay sa amin noon. Ano? Okay. So, since bagong taon, di pag-usapan natin kung ano ang maaari. Nasabi po natin doon huli pala, nung huling vlog natin bago matapos ang taon, ay napag-usapan natin at ating recap ano kung ano ang mga nangyari sa taong 2024. Ano? At isa pala doon, ewan ko kung nasabi ko pala na isa sa mga nangyari ay yung impeachment cases na impeachment na complaint na ipinail ng ano ba, tatlong impeachment complaint na laban kay Sara Duterte, ano? At meron pa po atang paapat na darating, ang sabi ngayon taong ito. So since pinag-usapan natin yung kung anong nangyari nung huli, noong taong 2024, pag-usapan naman natin ngayon kung ano ba ang maaaring mangyari ngayong 2025. Ano? Ano ba ang maaaring nakikita natin sa bolang kristal? Hindi naman po tayo manghuhula, pero this is just an educated guess. Ano? Kung sakalit baka nga mangyari dahil po sa pangyayari ng 2024. Okay. Ang unang-una, ayan nga, since meron na-file na yung impeachment complaint o complaints against Sara Duterte, ay inaasahan ko ng marami na matutulayan ngayong 2025. Ano, yan po ay dapat matuloy ngayong 2025 bago mag-eleksyon. Kasi po ang eleksyon natin is second Monday of May. Ano? So, syempre, yung mga congressman na yan ay magiging busy sa pangangampanya, pero obligasyon pa rin po nila ang tugisin o i-file ang impeachment complaint. O tingnan nila ang impeachment complaint. May mga naririnig ako na ang magiging daan diyan sa impeachment complaint ay yung the fastest way, which is
endorsement of at least 1/3 of the members of the House of Representatives. So, pag naka 100 plus ang nag-endorse sa mga complaints na yan, ay maisasampa po yan sa Senado. Ngayon, kung ano mangyayari sa Senado, that remains to be seen. Yan po ang hindi natin alam kung ano mangyayari dyan. Kasi maaaring, alam nyo na, baka marami pong mga hindi na pwedeng mag-re-election. Ano? Marami pa rin pong, yung mga, syempre, yung mga hindi na re-electionist, ay kung meron sila utang na loob diyan kay Sara Duterte o sa mga Duterte, baka yan sumang-ayon sa mga Duterte. Alam po naman natin na marami din tao pa si Duterte diyan sa Senado, no? So hindi natin malalaman kung mako-convict pa siya o hindi. Ano? So, pero ang alam po natin ay yan po ay most probably maifa-file ngayong 2025 at may sasampa sa Senado. Okay? Kasi alam nyo, kung sa totoo lang, kung hindi mangyayari yan, at masurvive ng mga Duterte itong impeachment na to, naku, malaking bagay po na maaaring makabalik yung mga yan sa kapangyarihan sa 2028. Yan lang po ang masasabi ko. At kung makabalik sa pangyarihan sa 2028, magkakaroon po tayo ng Duterte 2.0 na maaaring mas grabe pa. Ano? Mas grabe pa. At sinasabi naman talaga ni Sara Duterte na hindi siya nagpapatawad. Pero, I don't know. Okay? So, yan. Isa diyan yan. Padalawa, syempre, magkakaroon po ng eleksyon. Ano? Natural, yan is 100%. Magkakaroon ng eleksyon sa Monday of May. Ano? As stated in our Constitution. So, magiging masaya po ang eleksyon. As usual, parang piyesta sa atin yun pag ganyan. Ano? Nagkalat ang mga kandidato, anong nangyayari? Campaign period, ano? Campaign here, campaign there, sayaw dito, sayaw doon, budot here, budot there. At magkakalat na naman po ang kwarta. Mga ngalat na naman ng kwarta, lalo na ngayon. Merong budget ng AKAP, ano ba yun? Ayuda para sa kapos ang kita program, something like that. Alright, yan po ay siyempre ipamimigay sa mga tao under the name of the congressman, the present congressman. Ano? Kung si congressman niyo si Juan de la Cruz, at para kayo mabigyan ng AKAP ay kailangan, of course, may endorsement ng congressman. Pero alam niyo po, tatandaan niyo ha, yung perang yan, hindi man niya napigilan na mabigyan ng budget. Yan po ay designed, ano? Para tumingin kayo ng utang na loob sa inyong mga congressman. Ano? Yan po ay designed para ganon. Sasabihin, bibigyan kita ng 10,000. Yan ay one time lang ha. By the way, one time ayuda. Hindi ko alam kung magkano. Parang pakinig ko 10,000. I don't know. I'm not sure, correct me if I'm wrong. Pero yan ta po ay one-time ayuda. Ano, hindi po yan maya't maya. So bibigyan nata at identified po dapat ang recipient. Meron pa daw pong gagawing implementing rules. Kung saan malalaman ko paano ipamimigayan. Pero that will be fast, ano? Bago dumating ang eleksyon, kailangan maipamigayan dahil yan po ang purpose talaga niyan, ano? Para magkaroon kayo ng utang na loob sa inyong mga congressman. Ay, inyo pong tandaan na yung perang yan ay hindi galing kay congressman. Ano? Yan pong perang yan ay pera nyo. Ano? Galing sa kaban ng bayan. Okay? Hindi po galing kay congressman. Kaya kung kayo ay bibigyan yan, ay huwag nyo pong tanawing utang na loob. At bagkos,
ay isipin niyong mabuti kung anong klase ng congressman ang inyong iboboto. Ano? Alright? Kung yung congressman nyo naman ay nagtatrabaho ng ayos para sa kabubuti ng inyong probinsya o ng inyong distrito, bakit hindi? Ano? Boto ulit. Kung sinunod niya yung mga pangako niya noon at kung yan ay nagtatrabaho talaga. Ano? Makikita nyo naman yan sa buhay nyo kung gumanda ang buhay nyo. Ano? Okay? Pero kung ang mga congressman nyo po ay puro pangako at pagkatapos ng eleksyon ay mayayabang pa at hindi na nagpapakita, ayan, ay inyo pong pag-isipan. Ano? Huwag nyo nang iboto yan. Ano? At yan ay mahilig lang ang mangako. Alright? Okay. So, ano pa ang maaari nating nakikita? Mukhang ano yan. Ito, maaaring makita natin, ang nakikita ko pala ay itong pagkatapos ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, marami po dyan ng survey. Magbabalikan po ang mga usual na apelyido at pangalan na nakikita natin sa politika. Lalo na sa Senado. Ano? Sa Senado ay kung hindi po magbabago ang system, ang ating forecast ngayon ng mga survey, ay 2 tulpo po ang mananalo. Ano? 2 tulpo. So kung sakasakali ay magkakaroon ng 3 tulpo sa senador. Ano? Talaga naman po, that is fat dynasty na. Okay? So, at yung mga dating nagbabalik, yan, sila Soto, Lacson, Pacquiao, most probably, Bongo, yan ang mga mananalo. Pag hindi nagbago ang pananaw o paraan ng pagpili ng mga botante. Ano? Again, sa akin pong palagay, sa aking palagay, at sa aking nakikita-kita, kung hindi po magbabago ang pananaw ng ating mga botante, pagtingin sa mga iboboto nila sa Senado, at sa ating mga kongreso, o sa ating sa lahat ng opisyal ng gobyerno, ano? Kung hindi po magbabago, kung hindi titingin ang mga botante sa mga pagkatao at sa mga programa at kaalaman, abilidad, kapabilidad ng mga iboboto nila, ay baka po tayo patuloy nalulugmok sa ating kinasasadlak ngayon. Ano? Alam po natin na ang utang ng gobyerno ngayon ng Pilipinas ay nasa 16 trillion na. 16 trillion. Ano? Ang kaapu-apuhan po ninyo ay may utang, hindi pa nabubuhay. Ano? Apoy sa ako sa tuhod ay may utang na. Okay? So, hindi ko okay yan, ano? Sa totoo lang. At any rate, so lagi ko rin po again sinasabi, sinisisi ko po diyan ang ating mga mambabatas. Okay? Ang ating mga politiko. Dahil pinapabobo nila ang ating mga botante. Dahil sa tingin ko po ay pinaasa nila sa pamamagitan ng mga pagtulong o ayuda, pera, mga dole out ang ating mga botante para nga naman may utang na loob sa kanila. Okay? Pero para din sa mga botante naman, kung ako sa inyo at ito nararapat, abay tanggapin nyo kung ano man yung ibibigay sa inyo. Pero pag-isipan nyo pong mabuti, ano? Kung ang taong yan na namimigay sa inyo ay saan ba kukuhanin pabalik yan, yung perang yan? Diba? Galing din sa inyo po, kukuha din yan. Ano? So,
I mean, pag-isipan niyong mabuti ang kayong mga botante. Pag-isipan niyong mabuti kung anong klaseng tao ang inyong iboboto. Ano? Okay? Yun po. At pag ibinoto niyo ang maling tao, huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Pero sa susunod na eleksyon, kung sakali mat naloko kayo ngayon, ay huwag na kayong magpaloko uli. Ano? Dahil pag nagpaloko na kayo uli, ay talagang bobo na kayo. Okay? Ganun po. Masakit po, pero yan ang katotohanan. Bye-bye!